Hindi ko alam kung nakita nyo na ito. Ito, yeah, viral ngayon yan sa social media na yung isang anak ay tumatawag sa hotline na 911. Humihingi siya ng rescue. Yan kasing hotline na yan, kapag ikaw ay humihingi ng responde galing sa otoridad or rescue ng ambulansya, yan ay pinagmamalaki ng gobyerno ngayon. Kung sino man yung chairman dyan. Pero yung chairman na yan, malaki ang ano yan malaking talagang ewan ko lang. Kaya na bahala. Yung chairman na yan, yan ang pinagmamalaki niya na 5 minutes response lang daw yan. Sabi niya. Within 5 minutes darating na yung yung responde. Yan. Pero ang nangyari kasi, ang kwento ng bata, ayon sa kanyang post, 10 minutes na siyang tumatawag, wala pang sumasagot. Imagine, 10 minutes tapos ang claim niyang chairman chairman na yan, chairperson na yan, 5 minutes, responde na agad. Samantalang tumatawag yung bata, walang sumasagot. Yun yung nangyari. 10 minutes sabi niya. Tapos may daw sumagot. Tapos nasabi sa kanya, wait. Pagdating na wait, naririnig niya yung mga tao, yung background ng telepono. Ito yung mga nagtatawanan. Imagine, di ba? Yung kiniklaim nila na 5 minutes response, agad-agad, andyan agad. Tapos, ganun na magiging sagot sa'yo, yung sistema, wait. Ang alam ko kasi sa 911, sa Amerika ha, yung 911 sa kanila, agad-agad, pag sinasagot ka, tatanungin ka, may mga tanong, di ba? Nakikita niyo naman yan, kung ano nangyari, sino yung mga ganito, ganyan-ganyan, di ba? Ganun ang sistema sa kanila. Ito sa Pilipinas, ang sagot, wait. Piste. Grabe talagang palpak talaga ng gobyerno ng Pinas, Ganun kapalpak. Ayaw na aminin ng gobyerno ang katotohanan na ang gobyerno natin palpak at korap. Yan ang katotohanan. Ayaw pa nilang matanggap. Ayaw nila tanggapin na sila ay palpak. Diba? Ang masakit kasi dyan, ang naapektuhan lagi dyan, yung mga mahihirap na walang kakayahan. Yan, eto na ngayon, balik tayo sa kanya. Dumating yung responde. Pagdating yung responde, walang mga gamit, kahit pang first aid man lang, at yung dumating, wala ring alam sa pagresponde. Di ba? Ayan ba yung sinasabi nilang 5 minute response? Bagay, 5 minute response, andyan na. Pero sumablay pa rin. Hindi naman sinabing kailangan ni skill, kailangan may equipment. Linawin nyo kasi kung sino naman yan nandiyan sa mga 5911 na yan. Di ba? Quick response lang siguro. Pero yung mga first aid, wala sila dyan. Sablay sila dyan. Yun po. Pagdating doon, wala. Yung bata pa raw nag-CPR, siya pa raw nag-CPR hanggang sa dumating yung point na nalagutan na ng hininga yung kanyang ama. Di ba nakakalungkot? Yung 911 na kiniklaim nila na 5 minutes response, andyan na agad. Tapos emergency yun, wala man lang marunong gumawa ng first aid. Quick response, 911, ang sarap pakinggan sa Amerika. 911, agad-agad andyan na kagad yung responde, kompleto Ricardo, kahit pa yan ay fake call. Di ba? Pag fake call yan, agad-agad darating talaga sila. Kahit sabihin natin scam yung tawag na yan, kompleto sila sa mga equipment, kompleto sila sa uniform, naka-uniform pa nga eh. Sa atin wala. Tapos meron pa kayo nalalaman 911. Di ba pinag-antay nyo yung tao? Di sana tumawag na lang siya ng mga taxi dyan, TNBS, siya na lang naghatid. Hindi na nag-antay ng 10 minutes. Di ba? Yung ganun, yung sistemang ganun ng gobyerno, napakapalpak, grabe. Ito, kwento ko lang sa inyo yung ambulansya na sa kanya ganyan din eh. At sa kanya may dumating naman sa ambulansya. Sa akin kasi dati, yung sa kapatid ko, nung na-confine yung kapatid ko, yan sa Las Piñas, humingi din ako ng tulong. Kasi, yung sabi ng ospital, sa district hospital, na kailangan daw siyang ilipat sa malaking ospital dahil kulang sila sa kagamitan. Humingi ako ng response, sabi ko sa kanila, baka naman pwede mayroon kayo maanuhan dyan ng ambulansya. Ang masakit kasi sa ospital, ewan ko lang kung may bakante ba o wala. Tingin ko parang wala pa yung time na yun eh.
Kasi hindi pwedeng i-travel nang walang hindi naka-oxygen. Diba? Pwede kung isakay sa taxi, walang problema. Ang problema, kailangan may oxygen. Dahil ang kailangan talaga ambulansya. Ito na. Di tumingi ako ng ambulansya. Wala silang sa akin, maibigay. Tapos, ang ginawa ko, advice ako punta ka ng munisipyo ba yung mga ambulansya. Di pumunta ako ng munisipyo ng Las Piñas. Pagdating ko doon, tanong ako saan ba pwedeng humingi ng tulong para sa ambulansya. May transport yung kapatid ko palipat sa malaking ospital sa PGH sana. Yan. Pagdating doon, tinuro ako. Merong 3 ambulansya nakapark. Walang mga driver. Tapos nagtanong ako yung opisina, yung pinakaparang barracks nila, headquarters nila doon, tinanong ko. Meron na, may mga tao. Naka-uniform pa nga ng quick response. Wow. Pagdating ko doon, tanong ko baka pwede may transport yung kapatid ko, sabi ko gano'n. Ang sagot sa akin, ay meron kasi kaming meron din kaming kukuning pasyente. 3 yung ambulansya nandoon. 3. Pagdating ko roon, narinig ko sa usapan nila, yung pasyenteng kukunin nila, nasa Santo Tomas, Batangas pa. Samantalang nakabase sila sa Las Piñas. Di ba? May pera kasi yun. Ako wala. Ganyang kakupal yung ambulansya dito sa Metro Manila. Ewan ko lang sa ibang mga barangay. Sa Las Piñas, sa bayan ng Las Piñas. Sa lungsod ng Las Piñas, palpak yan. Yan. Yan po yung palpak sa Las Piñas. Kanya kapalpak sila. Yung mga ambulansya doon, nakapark sa Las Piñas, design lang yan. Pampapogi lang para sabihin, meron gumagawa sila ng may mga accomplishment. Pero yung mga yon, hindi nila ginagamit yun. Ganyan po yung sistema. Kaya yung sitwasyon ng bata na yon, relate ako dun eh. Relate ako dun, sa totoo lang. Ganun kapalpak yung 911, tapos kiniklaim ni huwag natin banggitin. Yun, yung kupal na yun. Diba? Sasabihin niya, 5 minutes response, 10 minutes, wala sumasagot. Nung sumagot, wait. Putang ina talaga, grabe talaga. Kung sana ko alam na ng bata na yun, di sana kumuha na lang siya ng taxi or Grab, diba? Yung mga ganun, hindi na siya nag-antay. Ganun kakupal yung putang inang gobyerno na ito. Wala talagang matinong naupo na pangulo dito sa Pilipinas. Yung mga response na yan. Tapos humingi din ako dati ng tulong. Wala rin. Alam niyo ba, yung sa Las Piñas na yan, talagang devoted ako dito sa Las Piñas. Ito lang, kung alam niyo lang. Pero yung ganyang pinakita nila sa akin mula nung natabangan ako sa kanila, sa politiko, alam niyo po kasi kung bakit ako natabangan. Nung hindi pa mayor, tumatakbo pa lang vice mayor yung si Nene Aguilar. Ako yung kauna-unahang na-recruit nila dyan, naging partido dyan. Ako po. 17 years old pa lang ako, hindi pa ako botante. Pero ginawaan nila ng paraan para maging botante ako. 17 years old ako, na-registered ako sa voters. Di ba? Nung nanalo ang tumatakbo kasi nung time na yon, si Riguera. Riguera pa yung tumatakbo na mayor ng Las Piñas. Ang vice niya ay si Nene Aguilar. Natalo si Riguera, naging vice si Nene Aguilar. Ang mayor noon si Tamayo. Tapos tumakbo ng pagka-mayor si Nene Aguilar. Yun, nanalo siya tuloy-tuloy hanggang ngayon. Hanggang sa mga anak, asawa na ngayon tumatakbo rito. Yun po yung nangyari dyan. Pero yung ibinigay nila sa aking responde, yung ginawa sa akin na gano'n, parang napakasakit sa kalooban yung gano'n na, di ba? Ang politika talaga gagamitin ka lang eh. Pag wala ka ng gamit, wala ka ng kwenta. Ganyan dito yan. Kaya huwag kayong makisawsa sa politika. Wala kayong papala, magsumikap kayo. Kaya para magkaroon kayo ng pera, mag-ipon kayo ng pera, para may bilang kayo sa lipunan. Kasi pag wala kayong pera, wala kayong bilang, kawawa kayo kapag sa mga ganyang mga rescue, sa mga hingi ng tulong. Hindi kayo papansinin dahil yung mga yan, sa may pera lang nakatingin yan. Kaya mas maganda
Magsumikap kayo, mag-ipon kayo ng pera para pag kayo nangailangan ng tulong, agad-agad silang darating. Alam nila may pera ka. Yun ang sistema, yun ang kalakaran dito sa Pilipinas. Kaya kawawa talaga. Yung 911 na yan, palpak yan. Kaya ka paniwala dyan. Walang kwenta yan, yung mga pinagmamalaki nilang 911 na yan. Diba nakakalungkot ano? Pinupundohan niya ng gobyerno, yung mga ganyan. Pero ano na nangyayari? Wala. Bawat mga proyekto ng gobyerno may pondo yan. Lahat yan, maliit man o malaki yan, may pondo yan. Pera talaga niya, galambos ang pera para dyan. Pero yung naging responde, yung mga ginagawa nilang responde, sablay. Diba? Ganon kapalpak ang 911 nyo. Mga kupal. Kaya naiintindihan ko yung nararamdaman ng bata na talagang napamura siya. Diba? Kahit ako, kahit sino, kahit kayo, mapapamura kayo sa ganyang sistema, sa ganyang ginawa sa inyo. Diba? Kahit sino talaga mapapamura. Kaya yung bata kinaganon, naiintindihan ko yan. Dahil sa kanyang galit. Diyan sa pinagmamalaki nilang 911. Diba? Kahit sino, mapapamura talaga. Kawawang Pilipinas, kawawang Pinoy. Yun lang. Ewan.